Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Isang magandang Martes mga kamanggagawa at dahil Martes na naman, isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio ang ating pagsasaluhan. Ako po ang inyong lingkod, Carla Santiago Malabanan. Ako pa rin po, Team Laderas. Kasama niyo kami ngayong umaga upang talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa ating bansa. Shoutout po sa ating mga kamanggagawang tagapakinig ng Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz. Pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio DWDD at Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, good news Sir Team! Kamanggagawa, ngayon naman sa Central Visayas. Ayan, sana no may mga nakatutok online ng mga kamanggagawa natin galing sa mga probinsya ng Central Visayas, Sir Team, no? Yes. At bakit? Dahil nais nating ipabatid sa kanila na aprobado na kamakailan ng panibagong aumento sa sahod sa inyong rehiyon. Tama ka dyan, Ma'am Carla. Noong nakaraang linggo nga lamang ay inilabas ng National Wages and Productivity Commission ang naaprobahang dagdag sahod para sa ating mga kamanggagawa sa Central Visayas. Magkano ba ang aumento? Kailan ba ito magiging epektibo? At iba pang mga detalye? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lamang kasama si Dole Central Visayas Regional Director Lilia A. Estoliore sa ating Dole in Focus segment. Bago yan, good news muna tayo. Pagkaing Oragon sa Daungan, The Happy Lane, seafood vending business, ligtas at abot kaya, bubuksan na sa Embarcadero Port sa Legazpi. Ang Department of Labor and Employment Bicol, katuwang ng Ako Bicol Party List, at sa suporta ng iba pang mga attached agency nito, at ilang ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng mga pagsasanay sa mga benepisyaryo ay namahagi ng mga stationary negosyo sa kariton o nego carts o food kiosk at iba pang mga livelihood paraphernalia sa 67 mga ambulant vendors kamakailan sa Tectone Village sa Legazpi City, Albay.
Sa kanyang mensahe sa ginanap na paglulunsad ng programa, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang programa na may layuning tulungan ng mga na-displaced na manggagawa, mga lubhang mababa ang kinikita sa kasalukuyan nilang hanap buhay, at mga nawala ng hanap buhay dala ng mga nagdaang kalamidad upang magkaroon ng matatag at matibay na kita. Ayon kay Dole Bicol Regional Director Maria Zenaida Angara Campita, ang pamamahagi ay ginawa nang ilunsad nila ang proyektong Pagkain Oragon sa Daungan, kung saan ang kabuuang halaga ay umabot ng 2.5 million pesos na nagbigay ng pagkakataong kumita at maiangat ang kalagayan ng buhay ng mga vendors. Karamihan ng mga benepisyaryo ay mga ambulant vendor na displaced sa dating binansagang Happy Lane Street Food sa Legazpi. Subalit sa proyektong ito ng Pagkaing Oragon, nabigyan sila ng pagkakataong makapagsimula muli sa kanilang food vending business na nilagyan ng mga bagong pagsasanay para magpatuloy ang paglago ng kanilang kabuhayan. Ang Dole Bicol Party List ay lumagda ng Memorandum of Agreement upang ipatupad ang Poverty Reduction Project. Isang paraan nito ang pamamahagi ng dole ng mga nego-cart at iba pang gamit pang kabuhayan, samantalang sa hanay ng AKB sa pamamagitan ni Representative Elizaldico ay naglaan naman ng lugar na paglalagyan ng mga kiosk na accessible sa mga pasahero, turista at komunidad sa Legazpi City. Ayon pa kay RD Campita, dahil ang Bicol ay kilala bilang isa sa mga dinadayo ng mga turista sa bansa, nakatuon ang kanilang kabuhayan sa turismo at mga kaalyadong serbisyo nito kung saan tiyak na maraming mabubuong trabaho, lalo pat nakatuon din ng tulong pangkabuhayan ng dole sa job generation. Kaya naman, tampok din sa mga food kiosk na ito ang best tourism spot sa lalawigan. Dagdag pa ni RD Campita na ang inisyatibong ito ay dadalhin din nila sa iba pang mga pantalan ng mga lalawigan ng rehiyon tulad ng sa Pilar at Matnog sa Sorsogon at sa Pasakaw sa Camarines Sur, kung saan mamamahagi sila ng 10 nego-cart bawat pantalan na may libreng mga propisyon, kasangkapan at pagsasanay. Ayon naman kay Bicol Representative Angelo Bongalon, ang proyekto ay isa ring paraan ng pagpapakilala ng mga tradisyonal na pagkaing Bicolano sa mga turista kasabay ng pagsulong ng iba't ibang tourist destinations sa rehiyon. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa ipinamahaging mga food kiosk. Isa na dito ang 42 taong gulang na si Jerry Will Soriano ng Barangay Baybay na kasalukuyang naglalako ng kanyang paninda. Ayon sa kanya, bukod sa maganda at maayos ang mga kiosk, ligtas din ito sapagkat hindi siya mahihirapang pumunta sa iba't ibang lugar upang maglako at hindi na rin mababasa kapag bumuhos ang ulan. Dumalo din sa paglulunsad ng programang Pagkaing Oragon si Dole Undersecretary Benjo Santos Benavides, Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano, iba pang mga opisyal ng Dole at attached agencies at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Mula Bicol, good news naman tayo sa probinsya ng Antique. Coco Food Enterprise sa Aniniway, Antique tumanggap ng enhancement mula sa DOLE. Nagbigay ang Department of Labor and Employment ng 1,250,000 pisong halaga ng tulong pangkabuhayan para sa pagpapahusay ng Coco Food Enterprise, ang kauna-unahan sa bayan ng Aniniway, Antique na lumahok sa coconut food production. Iniabot ni Regional Director Sixto Rodriguez Jr. ang tseke para sa pagpapahusay ng proyekto na makatutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng 68 benepisyaryo na mga mangingisda, magsasaka, senior citizen at miyembro ng marginalized na sektor. Ang naturang proyektong pangkabuhayan ay maaaring magbigay ng alternatibong kita sa mga lean months o buwan na hindi masagana ang kita at sa oras ng mga kalamidad,
lalo pat ang pangingisda ang pangunahing pinagkukunan ng kita sa baybaying bayan na ito. Maliban sa suporta na sumasaklaw sa pagpapahusay ng mga bangkang pangingisda at pagbibigay ng mga materyales sa pangingisda, tumanggap din ang mga benepisyaryo ng mga kagamitan at aksesorya para sa produksyon ng mga produkto mula sa niyog tulad ng virgin coconut oil, buko pie at macaroons. Ayon pa kay R.D. Rodriguez, nais nilang samantalahin ang anumang mayroon sila at ang kakayahan ng mga benepisyaryong makagawa. Kaya naman ang tulong pinansyal umano ay tiyak na makadadagdag sa kanilang industriya at sa kasaganahan ng mga mapagkukunan sa kanilang bakuran. Hinikayat din ni R.D. Rodriguez ang mga benepisyaryo na itaguyod ang mga proyektong pangkabuhayan at tiniyak sa kanila ang kahandaan ng DOLE na tumulong sa kanilang mga gawain sa hinaharap. Balita naman mula sa Central Visayas. Mahigit 18 milyong pisong Sugar Workers Training and Livelihood Center sa Tanhay City, Negros Oriental, pinondohan ng DOLE. Matapos ang mahigit isang dekada mula nang magsimula ang paunang plano, sa wakas ay napondohan na ang Sugar Workers Livelihood and Training Center na ipapatayo sa Tanhay City, Negros Oriental. Ang nasabing development ay nangyari matapos ilabas ng Department of Labor and Employment ang halagang 18.5 million pesos sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tanhay upang gamitin sa pagpapatayo ng Sugar Workers Livelihood and Training Center sa Barangay San Isidro. Noong ika-4 ng Setyembre, personal na iniabot ni DOLE Central Visayas Regional Director Lilia A. Esteliore ang tseke sa LGU na kinakatawanan ni Mayor Jose T. Orlino. Ang Livelihood Center na pinasimula noong taong 2011 ay itatayo sa isang 1,000 square meter na lupa sa Barangay San Isidro matapos itong ibigay para sa layunin ng lokal na pamahalaan ng Tanhay City. Ayon kay R.D. Esteliore, bagamat ang konstruksyon ng Livelihood Hub ay unang binalak higit sa isang dekada nang nakalilipas, ito ay naantala dahil sa serye ng mga rebisyon, pag-update at mga pagbabago na ginawa sa plano ng gusali. Kaya naman nagpasalamat ito kay Labor Secretary Benvenido Laguesma na siyang nag-aproba ng pondo. Sa pagpupulong ng Sugar Tripartite Council noong Disyembre ng nakaraang taon, nagawa ang pag-aproba matapos matagumpay na bigyang katwiran ni R.D. Esteliore ang panukalang budget nito sa harap ng Council. Ang proyekto ay tutulong sa mga nagtatanim ng tubo, mga manggagawa sa paggawaan ng asukal at kanilang mga pamilya sa pagkakaroon ng akses sa mga pagsasanay sa teknikal at pangkabuhayan upang suportahan ang industriya ng asukal at para na rin magkaroon ng mga bagong kasanayan na maaaring magamit ng mga manggagawa upang mapagkunan nila ng alternatibong pagkukunan ng kabuhayan. Habang mas nahihirapan ang mga manggagawa sa panahon ng off-farming season, binigyang diin ni Director Esteliore kung paano makikinabang sa center hindi lamang ang mga manggagawa ng asukal at nagtatanim ng tubo kundi pati na rin ang kanilang mga dependent. Anya, ang center ay maaaring lugar kung saan maaari nilang pagtuunan ng pansin ang pagsasagawa ng kanilang mga orientation, seminar at pagsasanay tungkol sa mga programa at serbisyo ng DOLE, PESDA at lahat ng iba pang training institutions upang matulungan ang mga manggagawa sa industriya ng asukal, gayon din sa mga bukid at gilingan. Ang pondo para sa proyekto ay nakuha mula sa na-forfeit o hindi nakuha o hindi na ipamahaging cash bonus funds sa ilalim ng Social Amelioration Program para sa mga sugarcane workers. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Central Visayas Regional Director Lilia Esteliore ukol sa aumento sa sahod sa Central Visayas. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala.
oras natin. Alamin ang mga 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Maayong adlaw natong tanan. Ako day si Elvis Igot, usa ka mananahi o nagdumala nini akong gamay nga negosyo nga Eves Tailoring Services. Kini akong negosyo na-register na ninako sa Department of Trade and Industry sa Bureau of Internal Revenue ug ingon man usab narehistro na kini sa atong siyudad sa Lapu-Lapu City. Kini di ay ang location sa akong negosyo nasa Buyong, Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu, na isakop sa Region 7. Kini di akong negosyo sa wala pa ni nagtrabaho kog kompanya, usa ka furniture ug subo palandongon nga nanirado ang furniture nga akong gitrabahoan. Mao to nga tungod sa akong kagool nga nanay pamilya walay panginabuhian, nangita gid ko paagi. Mao to nga nag-abang ko og makina nga sikad-sikad lang, yabangan lang ganito na kog 30 pesos ang buwan. Mao to nga nagsugod ko og panahi, nanawat ko og mga ginagmay nga pagpanahi. Hangtod nga sa sige na ko og paningkamot diri naka-appeal ko og training sa kapamilya negosyo na og napili ko isip winner ug natagaan ko og grant sa Department of Labor nga 20,000. Nga diin mao akong gigamit para ipalit og duha ka sewing machines nga high speed. Kaya nga akong makina primero sikad-sikad man lang. So hinay ang production. Mao to nga nikusog ang akong production tungod sa akong nadawat nga grant sa Department of Labor. Og didto nagsugod og kakusog ang ako ang negosyo nga ang kita nga gamay nahimong dako gikan sa 300 nahimong 1,000 ang akong daily income. Nga mas ni daghan ang akong mga kliyente, ang akong mga customers. Ang akong mga customers diri sa tibuok Lapu-Lapu, ang Shangri-La, ang Crimson, ang Plantation Bay. Kanang ilham nga life jackets ako ana tanan, halos tanan diha ako ana nga mga products. Bunga na siya sa singot mga igsuon og dili lang kay diri lang sa Lapu-Lapu, sa Palawan, halos tanan nga mga boat operator sa Palawan nag-order diri nako og life jackets. Sa Negros, daghan nga mga resorts sa Negros nga nag-order pod sa ako. Naabot na pod ko og Butuan sa Muntinlupa City, daghan na gid kayo ang orders tungod kay ni paspas naman ang ako ang production tibok Pilipinas na nako sa Luzon, Visayas o Mindanao nga clientele mga higala. Hangyo pod ko sa akong igsoon nga mutabang nako tungod sa kadaghan sa orders. Gitabangan ko niya diri sa akong trabaho ug ang KNN pod sa pinagi sa ilahang gihatag nga premyo dili lang kay kana ang premyo nga akong nadawat, duna usab sila gihatag nga trainings kung unsaon pagduma sa akong gamay nga negosyo, especially kining bookkeeping ug unsaon pagpresyo sa ako ang mga produkto. Wala siya sa ngadto-ngadto, anam-anam ko nga nakahatag og tabang sa among community, naka-hire nako og dugang mananahi sa akong mga igsoon sa Community Couples for Christ. Og ingon man usab nagkadugay ang akong negosyo sa sige nako attend og training sa kapamilya negosyo na naka-appeal po ko og training sa DOST og ang DOST nihatag usab nako og grant nga 107,000
nga moay akong gipalit og mga dugang nga makina, tulo ka makina. Karon mga igsoon, ang akong sewing machines 7 na ni siya kabuok. Kunya dili man ni nako masikaran og tingob. Mao na nga akong plano sa puhon, mag-hire ko, mag-train ko og mga mananahi aron nga makatabang nako sa akong gamay nga negosyo og isip payback, pay it forward ngadto sa community. Ako sa akong bahin dako gid kay ko pangandoy nga magatabang sad gyud sa amo ang community dinhi kay daghan pa manggod sad ang mga walay mga trabaho tungod sa kalisod, labi na nga naagian kita og pandemic, pero lahutay lang gyud, lahutay. Mao na nga dako kay akong pasalamat mga igsoon gyud sa Dole kini ilahang grant nga gihatag sa ako ilang tabang aron nga mo lambo og masinso ang gagmay nga negosyante. Sama nako nga nangandoy sa og tingusbawan para nga makatabang sa community. Sa Dole, kung gid kay kong pasalamat ninyo kay kung wala pa ang inyong grant nga ako na-doubt as a big winner. Ang 20,000 dako gid kay tabang kay pila ka porsyento ang nitubo sa ako ang production, ang sa akong income, sa akong pamilya. Daghan kayong salamat gyud sa Department of Labor and Employment. Kining inyong gihatag nga grant, ako ni siyang ampingan ug akong palambuon, patubuon ako ang negosyo aron nga mas daghan pa kog mga tabangan nga sama nako nga nangandoy og pag-asenso sa panginabuhi. Nagbabalik po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Good news ulit, no? Hindi pa natatapos ang ating mga good news. Yes. So, dahil mga kamanggagawa namin dyan sa Central Visayas Region, inilabas kamakailan ng wage order number RO724 kung saan nakasaad ang panibagong wage rates ng ating mga kamanggagawang minimum wage earners dyan sa Central Visayas. Magkano nga ba ang aumento na yan? At kailan ba nito matatanggap ng ating mga kamanggagawa sa Region 7? Kasama po natin ngayong umaga para bigyan ng detalye ang usapin na yan, si Dole Central Visayas Regional Director Lilia A. Esteliore. Magandang umaga, RD Lilia! Magandang umaga, Sir Dave, Ma'am Carla, at sa lahat ng mga suki at taga-subaybay sa ating Dole sa AFP Radio. Ayan, maraming salamat po, RD, sa pagtanggap po ng aming imbitasyon. Ayan, RD, tuloy-tuloy po tayo. Diretso na po tayo doon sa ating topic po for today, which is a very good news po, no, para sa ating mga kamanggagawa dyan sa Central Visayas. Noon pong nakaraang linggo, RD, ay naaprubahan po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pinakabagong aumento sa sahod dyan sa Central Visayas. Magkano po ba ang inaprubahan na karagdagan sa arawang sahod ng ating mga minimum wage earners sa Region 7? At kailan po kaya nila ito ma-expect na magiging epektibo, RD? Yes, Ma'am Carla, we're so proud dahil naaprubahan po natin unanimously, no? Yung dalawang representante sa manggagawa at saka dalawa sa mga namamahala at sa government, yung director sa DTI, NEDA, and Dole, all of us are women, by the way, women empowerment. We unanimously approved 33 pesos a day. 33 pesos. Yes, and when we did the deliberation, pinag-aralan po namin yung poverty threshold, yung inflation rate, at saka consumer price index. At lahat-lahat ng issues po na nandoon sa petition and also as a result of our public hearing. RD Lilia, na kung mapapansin po ng ating mga kamanggagawa yung inilabas na wage order, meron pong mga pagkakaiba sa base po sa parang ang classification po, Class A, B, and C ng mga lugar dyan sa Central Visayas. Bakit po ba may pagkakaiba doon sa naapurbahang sahod at ano po ba yung mga probinsyang sakop ng A, B, and C, RD Lilia? Yes. Yung Class A, if you look at the areas covered, ito po yung expanded Metro Cebu, the cities of Tarcar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu,
Mandaue, Naga, Talisay, and municipalities of Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla, San Fernando, or expanded Metro Cebu. Dito kasi na mga establishment ito, lahat ng the bulk of establishments are within this area. Kaya tinatawag ng expanded Metro Cebu. So, isa sa mga criteria sa pag natin ng evaluate ng minimum wage is also the investment side, na we would encourage investments doon sa mga lugar na hindi konti lang ang mga establishment. Ng Class B. Class B will be the other cities, all other cities not covered under Class A. Sali na yun sa Negros, yung Bais, Payawan, dito Bacanlaon, Gihulngan, Tanhay, and dito sa Cebu na Class B, yung Bugo and Toledo cities. Sa naman sa Bohol, yung Pagbilaran. So ito sila lahat Class B. Ang minimum ngayon sa non-agriculture is 430. Kasali na yung 33 peso increase. Sa Class A, 468. Kasali na yung 33 peso increase. That's the new minimum wage rate. For Class C, yung other municipalities not covered under Class A, Class B, walang masyadong mga establishments dito. Of course, the karamihan mga micro-establishments. So ito yung mga rates nila. The latest would now be 420 sa non-agriculture. Then there's another structure for the same Class A and B and C na for agriculture and also those establishments employing less than 10 workers. Non-agriculture pero less than 10 workers. So makaba ito ng 468 yung sa Class A, dito sa agri at saka sa less than 10 is 458. Then sa Class B is 425, lesser by 5 pesos sa non-agri. Then sa C is 415, again lesser by 5 pesos. So the thing is, yung mas marami ang mga establishments of dito sa Class A. And we're encouraging investments, of course, sa mga countryside. Sana na we did. There are some places even that we're asking kung po pwede dahil lumalaki na rin yung area nila, income sa area nila for reclassification. So, although we evaluated it during our deliberation, but then it's still for further evaluation. Siguro within or by next year, we can be more complete in our data gathering. So, yun po. Ayun, maganda yung natutunan ko ngayon kay RD Lilia na kaya pala medyo mababa yung doon sa ating mga Class C. Hindi naman nagkakalayo, pero medyo mababa dahil gusto natin na mag-invest yung ating mga establishments doon sa mga areas na yun. Kasi sila yung maraming MSMEs doon sa Class C ng municipality. Ayan, RD, magkakaroon po ba ng tranches o installment yung pagpapatupad po natin itong aumento? Kasi before po, meron tayong aumento na 50%, nag-start po ng June, tapos the rest ay sa January na ganyan. Ganon din po ba yung mangyayari dito? Or isang bigayan na lang po ba ito sa nakatakdang gawin para po dito? Yes, isang bigayan lang po. Hindi masyadong mahilig sa Region 7 ng mga branches. So, isang bigayan lang po na 30. Yan. So, isang bigayan ng 33 pesos kapag epektibo na. That's October 1. Apo. So, effective October 1, matatanggap na ng mga minimum wage earners natin dyan sa Central Visayas yung 33 pesos. Plus 33 pesos.
RD, gaano naman po ba karaming minimum wage earners dyan ang meron sa Region 7 at yung makikinabang dito mula sa wage hike natin? We have around 336,000 workers, minimum wage earners, the benefit sa increase po natin na 33 pesos. So, yun po sila automatically, no? There's 33 peso entitlement effective October 1. May data din po ba tayo, RD, doon po sa mga maaapektuhan din po ng mga full-time wage and salary workers po dito sa aumento sa sahod? Ito po yung mga mas mataas ng konti ang ina-earn sa ating mga minimum wage earners. Tama po? Yes. Yeah. Although it's not mandated sa sa minimum, but there's a natural effect, no, na kakaroon din ng aumento. Siguro we're expecting indirectly affected by the wage order due to correction of wage distortion. Yes. 400,000 workers will be affected. May isang, for example, 435 lang ang minimum natin. Ngayon, is to increase 468. But she was already giving, i-take ko ito, she was nag-consulta kasi, I'm already giving 450 pesos. Kahit 435 lang noon, 450 yung binigay ko. Pwede bang hindi na lang ako mag-uminto? No? So, sabi po natin is, hindi man ito across the board ang wage increase, kailangan na mag-uminto siya ng to reach that 468. So, kung 450, 18 pesos na lang ang i-increase niya. But, baka may wage distortion na magresulta dahil supervisor, yun ang sweldo niya. So, subject to negotiation, yung we have naman po mga formula to correct distortion. So we will be assisting in the wage board on companies that would want to be assisted and guided on how much they are to pay to correct the distortions po. So pwedeng lumapit dun sa ating regional na wage board para magpa-help yung mga ating mga namumuhunan, yung mga establishments na gustong ipaayos yung kung paano yung rates na ng yung mga after itong umen. RD, since nabanggit niyo po kanina na nagkaroon ng deliberasyon, ng diskusyon patungkol dito sa pagtatakda ng aumento sa sahod, pwede pong paki-discuss po sa amin yung proseso na pinagdaanan po na bago natin narating itong pagtatakda sa aumento sa sahod. Yeah. We receive petitions, no? Yung proseso po na sa wage increase or wage review is 60 days before the anniversary. May say the new minimum wage is to take effect October 1, 2023. So 60 days before October 1, 2024, we will now accept petitions to be filed for wage increase or motu proprio at the instance of the board. We may review if there is a need to increase or maintain the status quo of the wage order. So after that, we will publish and post the notice of public hearing 15 days before the initial public hearing. Ngayon po, we did about 5 public hearings, one in Negros, one in Bohol, and then 3 in Cebu, one in Cebu City, 2 in Cebu, outside Cebu City. So all in all 3 po sa Cebu, yung public hearings that we conducted. After which, we deliberate the result 30 days from the last public hearing. The latest deliberations that we made, there were about 3. Tatlo po siya. In fact, kahit umuulan, kahit
grabe na yung hangin, halos na bumagyo. Hindi natin tinapos yung deliberation namin hanggat unanimously, no, approved, nagkasunduan na yung both labor, management. Grabe yung passion, ha? Grabe yung passion sa mga companies. Sabi na yung mga management representative, even 1 peso would matter a lot. And not just to big companies, but most especially the small companies. Kaya may suggestions kasi na kung pwede, ewan ko kung Tagalog ba ito, hindi kwaki, no, yung 30, yung mga peso-peso, parang wala nang sukli, 5, it should be in 5, 10 peso denomination. But kaya naging 33 kasi sabi, kahit 1 peso, ano na yan, means a lot to companies. It's already a sacrifice. After the deliberation, we submitted. We have our wage order reviewed by NWPC. So September 5, NWPC approved our wage order. Then we published it to take effect 15 days from publication. So we published the wage order September 15. So 15 days, after 15 days, that will be October 1, yun na ang effectivity. Then, kaya yun, yesterday po, nag-ano tayo ng press conference dito sa lahat-lahat ng TV radio stations, no, to prepare both manggagawa at saka yung management, no, sa implementation, and also for those that would want to ask for exemptions po. Titin lang natin no, RD Lilia and Ma'am Carla yung proseso na pinagdadaanan sa pagtatakda ng minimum wage. So una, magtatanggap ng wage hike petition. Yeah. Pangalawa, publication ng notice of public hearing. Yes. Then magkakaroon na ng public hearing, then deliberation. Then after deliberation, pag nakuha na yung mga inputs ng mga stakeholders natin, isasubmit na yan for review and approval ng NWPC. And once ma-approve ng NWPC, ipapublish na yung approved wage order. Yes, tama. At maganda rin na gusto ko lang din bigyang diin, no, yung sinabi ni RD Lilia kanina na unanimous yung decision ng ating board dyan sa Central Visayas. Very important yon kasi ibig sabihin, nag-agree sila doon sa 33 pesos na makaka-help doon sa ating mga workers. At syempre, hindi naman masyadong aaray yung ating mga namumuhunan dyan sa Central Visayas. Yes, totoo po, Ma'am Carla. Yes. RD, nabanggit nyo kanina po yung paghihingi ng exemption ng ating mga establishments. Ayan. Paano po ba sino po ba yung mga maaaring humingi ng exemptions? Pasok po ba dito yung ating mga micro, small, and medium enterprises na maaaring hindi kayanin yung pagpapatupad po nitong 33 pesos na aumento? At dahil nga po sabi ninyo kanina ay kahit piso, very important po, no, dun sa ating mga private companies. Ayan. At kung papayagan po sila, pwede nyo po bang i-share kung ano po itong mga requirements na dapat nilang ihanda at i-submit? Yes. Yes, Ma'am Carla. Although kanina, nabanggit natin na lesser by 10 pesos sa Class A ang retail service, non-agricultural companies with less than 10 workers. But retail service establishments regularly employing not more than 10 workers may file exemption. Also, second would be those adversely affected by natural calamities or human-induced disasters. Wala na yung pandemic last year. Pandemic was one of the grounds for filing exemption. So, nalifted na yun. So, dalawa na lang ang grounds natin for exemption. So, dapat po ma-file nila within 75 days from publication. Meaning from September 16 to November 29, tumatanggap po kami ng request for exemption. However,
kailangan po nila na magpaalam sa mga manggagawa nila that they are filing the exemption, and they would be willing to pay 1% retroactive to the effectivity of the wage order should their application be denied. Willing sila na magbayad po ng 1% per month sa dapat na implement na order po. So yun po, but when you say regularly employing less than 10 workers, we would mean for at least 6 months in a calendar year employing less than 10. So yun po. Parang pwede silang mag-file mula September 16 hanggang November 29. Pag tapos na sa cut-off RD, kailangan na nila, by default, kailangan na nila magbigay ng 468 po. Yes. Para dun sa non-agricultural, sa Class A municipal. Yes. And isa pala sa requirement din po na kailangan na previous minimum wage compliant po sila. So nakapagbigay. Pero isa din na gusto nating i-DNRD, yung exemption po ay for 1 year lang po. Tama po ba? Yes po. 1 year. So after 1 year, kailangan na nilang magbayad ng wage na yung tamang minimum wage. So dapat guided yung ating mga employers patungkol dyan. Yes. RD, dahil po meron na ngang aumento para sa ating minimum wage earners, meron po bang aasahan naman yung ating mga kasambahay dyan sa Central Visayas na magkakaroon din ng aumento sa kanilang hanay? Yes. Although there was a petition po meron for 1,000 peso increase sa kasambahay. When we did the public hearing, none of the kasambahay appeared. So walang representative. Walang representative, although the petitioners were promised us in 2 public hearings that they'll be bringing along the kasambahay themselves, pero wala kasing nag-attend. So we felt the need to really hear from them. Kaya hindi po muna natin na-issue ang wage increase for the kasambahay. Meantime, we have a project, mayroon po tayong project with the SSS na we go profiling barangay level sa kung sino-sino yung mga kasambahay na nandoon para marehistro po doon sa LGUs. Yeah. We also, as you know, mayroon tayong TUPAD, tulong sa buhayan for disadvantaged workers, workers. So, isa doon sa proyekto na we request also from the LGUs that they would be profiling the kasambahay, para mayroon tayong database sa kasambahay. The SSS will be facilitating their registration, para naman po meron silang pension man lang. I have my for 17 years. Noon, yung minimum wage sa kasambahay. 4,000 yung sweldo niya. Pag-retire niya after 17 years sa amin, mayroon na siyang 2,000 until now na pension po. Nandoon na siya sa bukid. May mga manok siya, may mga pwedeng pang livelihood po so yung 2,000 is naman nakakatulong din. So, malaking bagay na din yun. Oo, malaking bagay na rin yun. Kung wala ka ng work, di ba? Tapos kung retirado ka na sa pagiging kasambahay, ganyan. Oo, itong mga kasambahay pala natin ay nakakalungkot naman na hindi naging present doon sa hearing. Pero patuloy naman yung pagsuporta ng DOLE sa kanila, katulad nga dun sa sinabi ni RD na meron tayong TUPAD, meron tayong profiling na ginagawa. Profiling with the SSS. Yes po. So yun, once we have a number of representative from them, siguro naman maka-come up tayo ng amount na very relevant to them. So, abangan lang ng ating mga kasambahay dyan sa Central Visayas. Very important yung representation talaga dito sa ating pagsaset ng wage.
At saka, Ma'am Carla, we Yes, ma'am. awarded data sa SENA. 4 lang po na kasambahay ang nagreklamo. Yung SENA. reklamo is on SSS talaga ang pag-ibig. Na wala Yun siya. talaga ang kanilang issue. Mga social security Yeah, benefits oo, nila. kaya yan ang hine-herald talaga natin dito sa DOLE, ang social protection para sa ating mga kamanggagawa. Ayan. Yes. RD, kung meron pa pong mga katanungan yung atin pong mga kamanggagawa at employer patungkol po doon sa aumento sa sahod o di kaya po sa mga iba pang programang hatid ng DOLE Central Visayas, paano at saan po nila kayo ba maaaring matawagan or mapuntahan po? Yes po. Meron tayong email, no? And then, address natin is ro7@dole.gov.ph. Our telephone number is 032-266-2792. Makikita po yan sa Facebook page natin sa DOLE Region 7. Kung mag-open ko ng Facebook, i-search nyo lang DOLE Region 7, nandun yung contact numbers natin. Our website natin is ro7.dole.gov.ph. So, makatawag po kayo sa amin at any time. Then, mayroon din po kami po live na Facebook every Friday. So, maka-ano sila doon. Maka-interact sila live. Oh, pwede pa lang magtanong, no? Ang ating mga kamanggagawa dyan sa Central Visayas. Dyan sa live yan. Ulitin lang natin yung binanggit ni RD Lilia. No? Ang email address ng Region 7 is ro7@dole.gov.ph at ang kanilang contact number 032-266-2792. Kung may mga katanungan po kayo o reklamo o may nais ka report na ireklamo, sumangguni lamang po kayo sa DOLE Central Visayas. RD, at this point po, ibinibigay na po namin ang pagkakataon na magbigay po kayo ng mensahe sa ating mga kamanggagawa at syempre sa mga namumuhunan na ating sinasaalang-alang sa pagtatakda ng aumento sa sahod dyan sa inyong rehiyon sa Central Visayas. Go ahead, RD. Yes. First of all, nagpapasalamat po kami, Sir Tim and Ma'am Carla, na binigyan kami ng opportunity, no, na ipaalam sa lahat ng manggagawa, sa lahat ng mga namamahala na October 1, meron na tayong 33 peso increase or 468 pesos na Class A ang minimum wage natin. The 33 pesos may not be a solution. Wala talagang solution, no? Kung magkano yung dapat ibayad o matanggap, ibayad by management o matanggap sa workers. But itong pagkakaisa namin sa labor, management, and government, nagkaisa kami dahil we saw the amount of 33 pesos as a sacrifice, no? Sacrifice for the upliftment of the economy of the Philippines. No? Not just 33 pesos is the highest by far, Ma'am Carla and Sir Tim. I've been in Department of Labor for 38 years. Wala kayong wage board noon. But this 33 pesos, hindi naman siya ito matakas. Pero this is the highest so far in Region 7. Kaya lang na talaga kami sa both labor and management na hindi man ito sapat, no, na makawala ng gutom sa workers. At malaki din ito sa mga companies dahil affected man din sila sa inflation. So ito kaya talaga it's an amount of sacrifice, no? Sacrifice, but yet it would uplift kahit konti man lang, no, sa both, no, na makaya din sa management at sa workers, kakayanin. So hopefully, no, with our Ayan. RD, na-mute po ata kayo, RD. Yes. With Sir Tim and Ma'am Carla, with our IPS, na marinig tayo sa labor management and whole of our nation. At saka may feedback din tayo, makarinig din tayo sa kanila.
And very thankful talaga kami na patuloy sana itong servisyo natin dito sa Dole sa AFP Radio. Yes. Ayan. Maraming salamat po, RD. Ayan. Hindi na po namin kayo patatagalin, no? Alam po namin na very busy po kayo dyan sa regional office dahil nga po dito sa aumento sa sahod na ito. Ayan. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ninyo ng oras dito sa amin sa Dole sa AFP Radio. More power po sa inyo dyan sa Dole Central Visayas. Stay safe, RD. Thank you very much. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, sir. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si Dole Central Visayas Regional Director Lilia Estillore. Maaari niyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.ro7.dole.gov.ph para sa iba pang detalye at ng mga programa at serbisyo ng Dole Central Visayas Region. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang Dole Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming Dole mobile hotline number 0931-066-2573. Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, kung ayaw nyo nung tumawag sa phone, pwede rin kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan. Para din sa atin, nabanggit din kanina ni RD na pwede rin silang tumanggap ng questions sa kanilang official Facebook page. So hanapin nyo lang yung Dole Region 7 sa Facebook. Para yan sa mga kamanggagawa natin sa Central Visayas. At habang nandyan kayo sa mga pages na yan, mga kamanggagawa, i-like nyo na rin yan. At hanapin na rin ang aming YouTube channel para makapag-subscribe. Para naman lagi kayong updated sa mga balita at programa na hatid ng Dole para sa inyo. Pong episode ng ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service at syempre sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit kayo sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:53 a.m. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.